Ngayon, sikat talaga itong si Ronald Llamas. Matapos mawala sa eksena nitong si Rowena Guanzon, mga kababayan, dahil sa pagwawala niya doon sa Rockwell, Makati. Okay? Ito na naman ngayon, mga kababayan. Matapos itong si Ronald Llamas at Robin Padilla na nagpatutsadahan sa social media, ay eto na naman, biglang lumabas itong si Rowena Guanzon, mga kababayan, at binakapan si Robin. At anong sabi nito, mga ka-GPnatics? Ano ang sinabi nito kay Ronald Llamas? Bakit na naman sila nagpatutsadahan? Simple lang, mga kababayan. Ito po yung pahayag ni Rowena Guanzon na sinagot naman nitong si Ronald Llamas. Ito, si Sen Robin Padilla nagpakulong ng ilang taon. Si Llamas umiwas sa kulong. Sabi niya gano'n. Llamas abused his high government position at duwag siya. And yes, ang pangit niya. Pangit daw si Sen Edu, mga kababayan. Pangit daw si Sen Edu. Anong sabi ni Sen Edu? Pangit ako. Lalo na galing sa napakagandang babaeng tulad niya. Mga kababayan. Di ba? Simpleng banat. Bakit? Parang sinabi ni Sen Edu, teka lang, maganda ka ba? Ha? Maganda ka ba? Ganun eh. Ganun yung dating sa akin. Bakit? Sinasabi mo kung pangit? Oo, pangit ako. Bakit maganda ka ba? Di ba? Simpleng banat, mga kababayan. Pero basag na basag. Etong si Rowena Guanzon. Simple lang. Hindi kailangan ng maraming paikot-ikot pa. Bakit? Maganda ka ba? Pangit ako. Lalo na galing sa napakagandang babaeng tulad mo. Napaka-sarcastic talaga ni Ronald Llamas. Ano? Napaka-sarcastic. Sir GP, parang, in your opinion, why parang mas minamadali nila yung kay BBM compare sa impeachment ni Sara Luca? Hindi naman, nauna lang kasi yung kay PBBM, 'di ba? Yung kay Sara kasi, kanina lang nila nalaman na by January 16 pala, pwede nang mag-file ng panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Kasi nga, nabago na yung nung naglabas ng ruling, naglabas ng resolusyon ang Supreme Court, mga kababayan, hindi na siya naging business days. Parang naging calendar days na siya. Whenever there was a session, binibilang na nila yon count as one. 'Di ba? Kasi sa business days kasi diyan sa Kongreso, merong business days, merong tama ba? Merong business days dyan. Hindi, wait. Ano ba yung terminology nila? Hindi calendar days mga kababayan. Merong isang terminology dyan na kahit 3 araw na, isa pa lang ang bilang. Parang yun nga, in-encroach ng Supreme Court, nag-overreach sila. Naging iba yung interpretation nila doon sa pagbibilang. Instead po na business days, naging calendar days. Business days ba? Wait lang. Ulitin ko lang yung kay Jinky Luistro. Para maliwanag lang kasi maganda rin tong masagot yung mga katanungan ninyo. Teka. Meron akong dito, cheat. Cheat kay Luistro. Ito. Para maliwanag. By the Supreme Court na decision, no? It was provided by the Supreme Court na February 6, 2026, lapse ang 1-year prohibition period and a second impeachment complaint can be filed already, no? However, dito sa recent resolution of the Supreme Court denying the motion for reconsideration of the House of Representatives, it was implied na yung first impeachment complaint
that was filed on December 2 of 2024 was deemed initiated for failure of the House to take action within the period of 10 session days. Okay. Yung Meron na pala dito. Sorry, nakalimutan ko. Andito na pala yung kay Naomi Shin, tapos kay Ma'am Allen Arsenas, session days. Okay, so merong mga session days sila, 3 araw, mga kababayan, pero they count is it as one. 'Di ba? Binibilang kahit 3 araw sila nagsisession, 1 araw lang yung count. Pero dito sa bagong resolusyon ng Supreme Court, yan ay nabibilang nila, mga kababayan, each day, yan ay count as one each day. So parang lumalabas na regular tawag dito, nagkandalito-lito na ako. Regular calendar days. Okay? Yon. Tuloy ko lang. session days, medyo nagkaroon din ng changes doon because it is now equivalent to calendar days when the House of Representatives have sessions, no? So, counting from December 2, 2024, yung 10 session days niya was until January 14 of 2025. In other words, January 15, 2026, nag-lapse na ang 1-year prohibition period. Ayun. However, even myself is confused. Okay, so maliwanag doon mga ka-GPnatics. Kaya kanina ay agad-agad, 'di ba? Agad-agad din na nag-file ng impeachment complaint ng Makabayan Black, ganun din ang Akbayan, 'di ba? Dahil mga ka-GPnatics, mahirap na. Kapag aantayin pa nila yung February 6, baka mamaya may mga budol na magpa-file ng impeachment complaint na mahina naman, 'di ba? Eh di ang mangyayari nun, si Sara Duterte ay ligtas na naman ng another 1 year. Kung tinatanong nyo ako bakit mas parang pinabibilis yung impeachment trial or yung impeachment laban kay PBBM, kailangan po nilang aktuhan. Okay? Otherwise, mga kababayan, sila naman ang malalagot. 'Di ba? Kasi yun ang kanilang responsibility na whether they like it or not, kailangan po nilang aktuhan agad-agad. 'Di ba? Agad-agad, forthwith. Hindi kagaya po nung ginawa ni Chis Escudero na tinulugan, inupuan at pinatagal ng husto hangga't maglabas ng resolusyon ang Supreme Court. Okay? Pwede na. Kaya may nagsampa na kanina ng impeachment complaint kay Sara Duterte. Going back dito sa ating pinag-uusapan kanina, mga ka-GPnatics. Diba? Grabe talaga yung pagkakasoplak dito nitong si Rowena Guanzon. Tawang-tawa talaga ako. Naiisip ko pala ang mga kababayan, hindi ko makuha yung video ng kanilang banatan kung saang video ito nakuha. Pero ito ay isang quote card ng News 5, mga ka-GPnatics. Si Ronald Llamas hindi mo kayang asarin. Si Ronald Llamas hindi pikunin. Mga ka-GPnatics, talagang napaka-sarcastic, di ba? Oh. Malaki gastos nila sa SC kaya ganyan. Maari. Hindi natin alam. Pero kung ang pag-uusapan ay tawag dito, mga ka-GPnatics, yung utang na loob, 'di ba? Maaring nagbabayad ng utang na loob ang mga tawag dito Supreme Court justices kasi sila yung ang nag-appoint sa kanila si Digong. 'Di ba? Si Digong ang sa kanila, nag-appoint. Tagos sa ngala-ngala ni Rowena Guanzon ang sinasabi ni Llamas. Sabi ko nga sa inyo, simpleng-simple lang yung banat ni Sen Edu eh. Mga kababayan, hindi niya kailangan na maging ad hominem dito. Simple lang, 'di ba? Pangit ako lalo na galing sa napakagandang babaeng tulad niya. Ang ibig sabihin niyan, bakit? Maganda ka ba? 'Di ba? Bakit maganda ka ba? Ganun lang 'yon eh. Mga ka-GPnatics.
Oh, baka pwede niya pag sabihin may pera ka naman, bakit hindi ka magparitoke? 'Di ba? Okay, so nadaanan ko lang 'yan. Walang kwenta yan, pero mga kababayan, nakakatawa yan dahil basag itong si Guanzon. Dapat maganda yung ganyan eh. Binabanatan talaga pag nagsalita sila against you, 'di ba? Huwag kang patatalo. Oh. Huwag kang patatalo, bakit ka papakabog dyan? Gumanti ka, 'di ba? Ganun lang 'yun. Pag binaliit ka, oy, tingnan mo muna yung mukha mo, maganda ka ba? Manalamin ka muna, ha? Galit si Guangzon kay FLM sa kayabangan sa Rolex niya, pero di niya alam yung ginawa niyang kayabangan noon sa mall. Ganun talaga, mga ka-GP Natics. Gusto mo ikaw lang yung bida, di ba? Si Buang ba tibuli or straight, sir? Mukhang tibuli. Mukhang tibuli si Guanzon.